Ano po ba ang meron sa pag-iisang dibdib? It is living together, dreaming together, but most important, it's loving forever. Well, I'll be your rainy day lover whenever the sunny days end, and whatever the weather, we have each other, and that's how the story will end. Well, I'll be your shade tree in summer if you'll be my fire when it's cold. And whatever the season, well, we'll keep on breathing, 'cause we'll have each other to hold. So, success in marriage is not finding the right person. It is a matter of being just the right person. I wanna love you forever, I do. I wanna spend all of my days with you. We'll carry your burden, be the wind that your back. Well, I wanna spend my forever, forever like that. Well, I'll be the words on the pages if you'll be my sweet melody, and the tune can keep changing, the love I'll keep arranging, and this is a song that we'll sing. I'll hold you and I'll sing. I wanna love you forever, I do. I wanna spend all of my days with you. Carry your burden, be the wind at your back. Well, I wanna spend my forever. When the rain comes, I'll be your shelter. When the wind blows, love will be together. When the storms they rise, well, I'll be right there by your side, and I'll sing. I'm gonna love you forever, I do. I'm gonna spend all of my days with you. We'll carry your burden, be the wind that your back. I'm gonna spend my forever, forever like that.
Diyos ng pag-ibig, pinupuri ka namin sa pagbibigay mo sa dalawang puso ng iisang mithiin. Hinihingi po namin ngayon ang iyong presensya at pagpapala sa mga anak mong ito upang sila ay tunay ngang mabuklod sa marangal na kalagayan ng pag-iisang dibdib at sa kanilang pakikipagtipan sa iyo bilang kanilang Diyos. Kung paanong sila ay pinagtagpo ng iyong pag-ibig, pakasakdalin mo nga sila ng iyong espiritu na magbibigay sa kanila ng bagong kalagayan ng puso na aangkop sa bago nilang katayuang hinahangad. Pagkalooban mo po sila ng lahat ng biyaya upang ipagdiwang nila ang katiwasayan sa iyong harapan, mapagtagumpayan ang mga pagsubok at makapamuhay na ganap na magkatuwang bilang mag-asawa. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming dalangin. Amen. Matapos gawin ang lahat ng ito, sinabi ni Yahweh, hindi mainam na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng makakasama at makakatulong. Kaya lumikha siya ng mga hayop sa parang at ibon sa himpapawid. Inilapit sa tao at ipinaubaya dito ang pagbibigay ng pangalan sa mga iyon. Kung ano ang kanyang itawag, iyon ang magiging pangalan nila. Ang tao nga ang nagbigay ng pangalan sa lahat ng ibon at mga hayop, maging maamo o mailap. Ang tadyang na iyo'y ginawa niyang isang babae at inilapit sa lalaki. Sinabi ng lalaki, sa wakas, narito ang isang tulad ko, laman ng aking laman, buto ng aking buto. Babae ang siyang itatawag ko sa kanya, sapagkat sa lalaki nagmula siya. At mula po sa sulat ni Apostol Pablo sa Corinto chapter 13, verses 4 to 7. Ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob, hindi nananaghili, hindi nagmamapuri o magaspang. Ang pag-uugali, hindi mapagmataas, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim sa kapwa. Hindi nito ikinatutuwa ang gawang masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Ang pag-ibig ay mapagbata, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at nagtsatsaga hanggang wakas. Tayo po ay pinagpala ng Diyos sa ating pagbasa at pagdinig ng kanyang mga salita. Makakaupo po ang lahat. Salamat po sa bawat isa na nakiisa sa pagdiriwang na ito ng pag-iisang dibdib ni na Raymond at Denden. Ilang bagay po ang nais kong bulayin natin sa araw na ito sa pagsisimula po ng buhay mag-asawa ni na Raymond at Denden at maging sa ating lahat po na may mga asawa na kung paano po natin lalong papagtibayin ang ating pagsasama bilang mag-asawa. Magtatanong po tayo, ano po ba ang meron sa pag-iisang dibdib o sa kasalan? It is living together, sa pag-iisang dibdib po, it is living together, it is eating together, sleeping together, dreaming together, but most important, it's loving forever. Yan po yung pag-iisang dibdib. Pakinggan po natin ang sinabi ng Biblia tungkol sa pag-aasawa. Sa aklat po ng Genesis at sa sulat ni San Pablo sa Corinto, may sinasabi po sa atin na ilang mga principles upang maging effective ang pag-aasawa. Alam ko po kay bawat isa sa atin, kayo, meron kayong mga prinsipyong inyo. May kanya-kanya po tayong prinsipyo. Ito po ang nais kong idagdag natin sa ating mga prinsipyo sa buhay. For our marriage to last not only 5 years, but 10 years, 15 years, 25 years, maybe 50 years, and maybe 75 years. Dahil may mga umaabot din naman ng 75 years na wedding anniversary. So kailangan lang po nating panghawakan ang mga principles na ito. Una po, we abide by the principle of partnership or companionship. Nang makita po ng Diyos na malungkot si Adan, dahil una kasing nilikha ng Diyos si Adan, mag-isa siya sa halamanan ng Eden. Malungkot siya, walang kasama, walang makakausap. Alam po ng Diyos ang dahilan kung bakit malungkot si Adan. Kaya gumawa agad siya ng solusyon para malunasan ang kalungkutan ni Adan. Gumawa siya ng
mga hayop kasama kay Adan. Pero gayon man, marami ng mga hayop na nalikha, malungkot pa rin si Adan. Habang pinagmamasdan niya ang mga hayop, malungkot pa rin siya. Kaya, agad namang sinolusyonan ng Diyos ang kalungkutan ni Adan. Anong ginawa niya? Gumawa siya ng isang babae. Nais po ng Diyos na maging masaya tayo. Yun lang po. Nais ng Diyos ng bawat isa sa atin ay maging masaya, regardless of whether you are a man or you are a woman. Regardless of whether we are rich or poor, regardless of whether we are educated or not, God wants us to be happy. Yun lang po. Nais ng Diyos na maging masaya tayo. At ang happiness na iyon ay mangyayari lamang kung nakaugnay tayo o kasama tayo ng iba. Doon natin madidetermine na masaya ako dahil may kasama ako. Hindi ako masaya dahil kaiba yung kasama ko. So yung ating happiness, yung ating kalungkutan ay nakadepende sa ating kasama. So yun po, lumikha ang Diyos ng mga hayop, pero hindi masaya si Adan dahil hindi iyon ang katugma niyang kasama. Ang mga hayop ay hindi ang right na companion ni Adan. Kaya gumawa ang Diyos ng babae. Kasama po sa plano ng Diyos sa kanyang paglikha sa atin ay ang magkaroon po tayo ng katugma or tama or right partner in life. In partnership, we complete each other. Yun po, in partnership, we complete each other. Kaya ang tawag ay kabiyak. Pag wala ang kabiyak, hindi kompleto. Katulad po ng tsinelas. Hindi tayo nalakad na walang kabiyak. Di po ba? Nasaan ang kabiyak ng tsinelas kong ito? Hinahanap natin ang kabiyak para kumpleto ang lakad. Para kumpleto ang buhay. Ganon din po yon sa mag-asawa. Tawag natin ay kabiyak. And we only become complete when the other half is present. Sa principle of partnership, hindi tayo demand ng demand sa ating partner. Hindi tayo demand ng demand sa ating partner na magpakabuti ka nga. Magpakabuti ka nga. Hindi po yan ang principle of partnership. Though, we want our partner to be good. Success in marriage is not finding the right person. It is a matter of being the right person. So, success in marriage is not finding the right person. It is a matter of being just the right person. So, ikaw, babae ka man na asawa o lalaki ka man na asawa, just be right. Yun lang po yun. Just be right. Just do right. Hindi yung siya lang, ikaw ay magpakatino na dyan, ikaw ay magpakatino na. Ay, ikaw din nagsasalita, magpakatino ka din. So, yun po, yun ang sa usapin ng partnership. The husband does right, and the wife does right. And we will experience joy in our partnership if we only do right. Second principle po for marriage to work, we abide by the principle of equality. Nilikha ng Diyos ang lalaki at babae sa kanyang larawan. Ang katotohanan pong ito ang nagpapatunay na pantay ang lalaki at babae. Dahil parehas tayong nilikha ng Diyos. Ako nilikha ng Diyos, ikaw ay nilikha ng Diyos, parehas lang tayo. So yun po yun, walang kaibahan, parehas lang po tayo. Subalit po, sa lipunang tulad ng sa atin, yung tinatawag na patriarchal society, paano natin mararanasan ng equality? Dahil maraming mga pamilya ngayon hindi equal eh. Maangas ang lalaki, babae, baw. Sunod. Pag nagsalita si lalaki, baw. Minsan naman, pag nagsalita naman si babae, baw naman si lalaki. Meron pong ganong mga families. Pinapayuhan po tayo na balikan at unawain natin ang katotohanan na pareho po tayong nilikha ayon sa wangis ng Diyos. Dahil pareho tayo sa tahanan, pareho tayo, babae at lalaki, na builders of our home.
Pareho ang lalaki at babae na may-ari ng tahanan. Ako'y, dito sa Katagalugan, ako hindi Tagalog, ako po'y Bisaya, I'm from Negros Oriental. May tinatawag po kayong, ito ang aking may bahay. Sabi ko, ano yon? Siyang may-ari ng bahay. Kaya parehas po tayo na gawin nating pleasant place ang ating tahanan. Ang babae at lalaki ay parehong magulang sa kanilang mga anak. Ang babae at lalaki ay meron silang parehong responsibilidad sa pag-aaruga sa mga anak. Sa maikling salita, ang lalaki at babae ay parehong may responsibilidad para gawing masaya at masarap tirhan ang tahanan. Hindi lang po ang babae na nagsisikap na gawing masaya ang aking tahanan at si lalaki, guluhin ang tahanan at saktan ang ibang kaanib ng tahanan. Hindi lang ang babae ang nagsusumikap na maging maayos ang tahanan. Samantalang ang lalaki ay paisi-isi lang, paggala-gala lang. Kung minsan ang lalaki ay pabisyo-bisyo pa. Pag gayon po, magulo ang ating tahanan. So tayong lalaki at babae, parehas tayong may-ari ng tahanan. The husband and the wife, parehong may-ari ng tahanan. Kaya pareho nating gawin na masaya ang ating tahanan. Pareho tayong gawin natin na maayos na tirahan ang ating tahanan. So kailangan maging responsable po ang bawat isa. Ang ikatlo po ay we abide by the principle of remembering. Ang Diyos po ang nagsimula at may akda ng lahat ng mga ugnayan. Kaya po lumikha ang Diyos ng mga halaman, mga hayop, dahil God wants to relate. Gusto niyang makipag-ugnayan. Nakipag-ugnayan ang Diyos sa kanyang mga nilikha. Lumikha siya ng tao at gusto niyang makipag-ugnayan sa tao. Nilikha ng Diyos ang mundo dahil sa kanyang layunin na makipag-ugnayan. Ang ating task, our task, is to remember the Creator. Ay ating alalahanin ang manlilikha, ating alalahanin ang may akda at designer ng ating mga ugnayan. Napapatatag po ang bawat relasyon kung naroon po ang Diyos. Dahil ang Diyos po ang magpapaalaala sa ating mga pangako. Ang Diyos po lamang. Ang Diyos ang magpapaalaala kay Raymond. Ang Diyos ay magpapaalaala kay Denden na ngayong araw na ito, July 2, dito sa lugar na ito, maulan-ulan. Binitawan ko ang pangako. Ang Diyos po lamang. Dahil kung sa ating sarili, kung walang Diyos sa ating sarili, malilimutan po natin ang ating mga pangako. So many marriages are broken. Bakit po? Dahil nakalimutan ko ang aking pangako. Na nung petsyang iyon, nangako ako sa iyo na ikaw lang. I will love you forever. Nakakalimutan po. Kaya maraming mga nawasak na mga relasyon. Sana po wala dito. Dahil nakakalimutan po. Pero kung may Diyos tayo sa ating sarili, hindi natin matatanggap sa ating sarili na iiwanan ko ang aking asawa, iiwanan ko ang aking mga anak, at ihahabilin ko na lang kung kanino ang aking mga anak. At ako, magpakasarap ako sa piling ng iba kong minamahal. No? Ang Diyos po ang magpaalaala sa atin. Kaya po napakahalaga po yung principle of remembering. Alalahanin natin. Kayo po bang mga may asawa dyan, naalaala niyo pa po ang inyong pangako sa inyong mga asawa? Naalala niyo pa po ang inyong mga pangako sa inyong mga asawa? In sickness and health, kasama kita. Sa kahirapan at kasaganaan, kasama kita. Hindi kita sasaktan. Hindi kita paiiyakin. Naalala niyo po yon? Or baka hindi yun ang inyong pangako? Parehas tayong magiging magulang ng ating magiging mga anak. So yun po, siguro yung panahon po ngayon, pwede po yung mag-asawahan diyang magkatabi ay pwede niyo pong ibulong sa inyong partner dyan.
Sinasabi po ng marami, ang third party daw ay pahamak sa buhay. Huwag na po nating ulitin ng ulitin at ukatin ng ukatin. Kung nagiging maayos na, hindi tapos na yung kaguluhan kahapon, ayos na tayo. At kung naayos naman, edi huwag na pwedeng ulit-ulitin paggawa yung kasamaang nangyari kahapon. So yun lang po yun. Kalimutan natin, let's move forward, face another day, face new challenges in life. So ito po, the 4 principles na nais ko pong ihabilin sa inyo. The principle of partnership or companionship, the principle of equality, the principle of remembering, and the principle of forgetfulness. Nawa po ang ating mga pagsasama ay habang buhay nga. Lalo't higit sa lahat kay Raymond at kay Denden. Magandang hapon po sa ating lahat. Ang paghaharap sa dambana ng dalawang nag-iibigan ay kinikilalang siyang pinakamataas na yugto ng ugnayan sa buhay ng tao at ito ay pinaniniwalaan natin na likas na itinakda ng Diyos sa ating pagiging lalaki at babae. Ang pagbubuklod na ito ni na Raymond at Denden ay hindi seremonya lamang, kundi isang pagkilala, pagtanggap at pakikilahok sa kalooban ng Diyos sa ating buhay. Raymond at Denden, kayo po ba ay nakahanda ng ialay ang inyong buhay at pag-ibig sa isa't isa upang mamuhay bilang mag-asawa sa ilalim ng kalooban ng Diyos? Opo, kami po ay nakahanda ng tanggapin ang isa't isa at ialay ang aming buhay at pag-ibig sa isa't isa upang mamuhay bilang mag-asawa. Kung magkagayon, sa mga sandaling ito sa harap ng Diyos at sa lahat ng naririto, pagdaupin ninyo ang inyong mga palad at ipahayag ang inyong tapat na pagmamahalan sa isa't isa. Eden, nagpapasalamat ako sa Diyos sa pagdating mo sa aking buhay. Higit na naging makabuluhan ang bawat araw ng aking buhay simula nang makilala kita. Noong tayo ay magkatipan pa lamang, ang aking pagmamahal ay akin nang inaalay sa iyo. Ngayon ay tinatanggap kita bilang isang asawa na magiging ina ng ating mga anak at magiging kasama at katuwang sa ating tahanan. Nangangako ako na magiging mabuti mong asawa sa kabuuan ng ating pagsasama. Ibibigay ko sa iyo ang lahat na mayroon ako at tatanggapin ko ang anumang mayroon ka. Mangungusap ako sa iyo na may katotohanan at makikinig sa iyo ng may pag-unawa sa lahat ng pagkakataon ng ating buhay. Magiging matapat ako sa iyo sa buo kong buhay at sa buo kong pagkatao. Magsisikap ako na gumawa upang sama-sama nating makamit ang mga adhikain at pangarap ng ating buhay. Sama-sama nating harapin ang lahat ng pangarap na darating sa ating buhay, ito man ay kaligayahan o kalungkutan, katagumpayan o kabiguan, kalusugan o karamdaman, kasaganahan o kahirapan. At gagawin ko ang lahat upang mapangalagaan at mapatatag ang ating pagmamahal. Sama-sama rin nating sambahin at paglingkuran ng Panginoon at ang ating kapwa habang tayo ay nabubuhay. Ito ang banal kong sumpa sa iyo sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Raymond, nagpapasalamat din ako sa Diyos sa pagdating mo sa aking buhay. Higit na naging makabuluhan ang bawat araw ng aking buhay simula nang makilala kita. Noong tayo ay magkatipan pa lamang, ang aking pagmamahal ay akin ang inialay sa iyo. Ngayon ay tinatanggap kita bilang aking asawa na magiging ama ng ating mga anak at magiging kasama at katuwang sa ating tahanan.
Nangangako ako na magiging mabuti mong asawa sa kabuuan ng ating pagsasama. Ibibigay ko sa iyo ang lahat na mayroon ako at tatanggapin ko ang anumang mayroon ka. Mangungusap ako sa iyo na may katotohanan at makikinig sa iyo na may pangunawa. Sa lahat ng pagkakataon ng ating buhay, magiging matapat ako sa iyo sa buo kong buhay at sa buo kong pagkatao. Magsisikap ako na gumawa upang sama-sama nating makamit ang mga adhikain at pangarap ng ating buhay. Sama-sama nating harapin ang lahat na darating sa ating buhay. Ito man ay kaligayahan o kalungkutan, katagumpayan o kabiguan, kalusugan o karamdaman, kasaganaan o kahirapan. At gagawin ko ang lahat